So, kaya naman ang pamagat po natin ng ating mensahe sa umagang ito ay, ito, yung pamagat ng inawit. Kalooban mo'y sundin. Yun po yung pamagat din ng inawit ni Elder Arnold kanina, na patungkol po siyempre sa kalooban ng Diyos. Kasi expression po ng kung ano ang kalooban ng Diyos yung mga utos niya. Meron siyang mga iniutos na dapat gawin, merong iniutos na huwag gawin. Okay? So, yun po yung mga kalooban ng Panginoon. At ito po ang ating buod. Basahin po natin na sabay-sabay. Go! Tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa Kanyang mga utos. Amen po ba? Sumasang-ayon po kayo, ano? Iniiklian ko na lang ang mga buod ngayon para mas madaling masaulo, ha? Yan, ano? Ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa Kanyang mga utos. Yan, ano ba ang mga utos ng Diyos? Meron na tayong nakita sa sinabi ng Panginoong sa Kristo. Pero balikan po natin ang 10 utos ng Diyos. Yan, ito po ano? Yan, una muna pala. Ano po yan? Yan po ang ating logo, ano? Yan, ang logo ng ating church, Bolo Bible Christian Church. Ano po ang verse na inyong nakikita dyan? Kita nyo ba? Marcos 12:30 at 31. Ayan. Alam niyo po ba na yan mismo rin ay nagpapahayag ng utos ng Diyos. Pero sama rin na, ano? Kumbaga sinamarize ang Panginoong sa Kristo. Isama po natin ang 29 kasi yun ang background. Kasi may nagtanong sa Panginoong Jesus, Panginoon, teacher, ano po ba ang pinakadakilang utos? What is the greatest commandment? Doon sa 10. Pero sabi ng Panginoon Jesus, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. So doon po nakaangkla yung pinakamahalagang utos. At ang sabi po niya, una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Yan daw po ang pangunahing utos. Ang pangalawa, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ngayon, tanong natin, paano? Di ba parang dadalawa lang? Di ba 10 yung nasa sa Lumang Tipan? Yan, ano po? Actually, yan po ay summary. Sinamarize ng ating Panginoong Jesus yung 10 utos sa 2 lang. Ano? Ang una, ay akin na po yan sa materiya. Yan. Ay pag-ibig sa Diyos. Yun po kasi ang laman ng unang 4. Yung unang 4 ng 10 utos patungkol sa ating relasyon sa Diyos. Mamaya, makikita po natin. And then yung pamula sa igalang mo ang iyong ama't ina, yun po ay patungkol sa ating kapwa hanggang sa katapusan. So, 6 to 10. Kaya parang marahil yung tablets na sunod 2, baka ay hinati sa ito ang patungkol sa Diyos, ito patungkol sa tao. Or basta yun po yung category, Ibig sabihin, sinamarize lang ng Panginoong Hesus yung 10 utos. Hindi niya inalis yun. Sinabi lang niya, ang pinakamahalaga ay ang pag-ibig sa Diyos, o ang relasyon sa Diyos, tapos yung pag-ibig natin sa kapwa, gaya sa ating sarili. Okay po ba? Maliwanag po yun, Sinamarize lang niya ang 10 utos. Kaya, ito ngayon, ang ating isa-isahin muli. Susuriin po natin ngayon, ang bawat sarili natin, kung gaano tayo nakasusunod, o kaya ay nakasusuway sa mga utos ng Panginoon. Sino po sa inyo ang pamilyar dun sa ginagamit mula din po sa ating mother church na tinatawag na no series? Yan. Sino po sa inyo may ganito? Ayun, maraming iba. At meron po dyan, lalo na sa pahuli, na tinatawag na breakthrough. Doon ko po hinango yung ating 10 utos na iyan. At ako po ay nasa sa ating mother church din, ay ako rin po ay isa sa mga nagbuo noon. Okay? So dito dyan, unawaing mabuti ang bawat utos at lagyan ng check. Ang paglabag na nagagawa. Kung may nalabag sa utos ay taos pusong idalangin ang katulad nito. So habang iniisa-isa natin
Titingnan nyo, nagawa ko ba yun o nasuway ko? Ano? Pagka nasuway, check-checkan daw. Panginoong Jesus, kung sakaling meron tayo makita na nasuway natin, doon sa 10 utos akin kung inaamin na ako ay nakagawa na kung ano yung partikular na nalabag. Ano? Nagsisisi po ako at patawarin mo po nawa ako at tulungang hindi na magawa ito. Yan. So, ano ba ang nilalaman ng mga utos ng ating Panginoon? Una, yan, ang 10 utos ng Diyos, mula mo sa binasa, no? Ang lahat nito sa verse 1 ay sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egypto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. So, pertaining ko sa mga Israelita, nakakakalaya lang sa Egypto bilang mga alipin. Kung iugnay po naman natin ngayon sa atin, tayo po pinalaya rin ng Panginoon. Saan? Sa parusa ng kasalanan dahil ng ating Panginoon sa Kristo. Okay? Kaya dati din po tayo alipin ng kasalanan at mapaparusahan sa impyerno dahil doon. Pero dahil sa pagliligtas ng Panginoong Hesus, tayo rin ay lumaya. Okay? Kaya naman, tayo rin po ay mayroong pananagutan upang sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Unang utos, sa verse 3, basa, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Isa lang po ang Diyos, si Yahweh lang, at alam natin may 3 persona. So, ano po ang mga paraan na maaari nating malabag yun? Ano? Halimbawa, kung tayo pinagpapahalaga sa ano man dito sa mundo na higit sa Diyos. So, malalabag po natin yan kung may mga nakahihigit tayong pinapahalagahan sa buhay na ito na higit sa Diyos. Okay? Pwede po yung kapwa-tao. Baka ang sinasamba mo na ang iyong asawa o itong mga anak o kung sige naman na iniidolo. Kayamanan. Maaari din po maging Diyos-Diyosa ng kayaman. Kaya nga sabi dahil sa ng Panginoon Jesus, hindi niya pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Diba? Sarili. Pwede rin po na sarili ang din ng Diyos. Pagka puro sarili lang, ang naatupag at walang panahon sa Diyos. Kasikatan, popularity. Yan, kaya yung mga artista, yung mga maaaring matukso sila sa ganyan. Trabaho, pwede rin po trabaho ang dinong Diyos kung wala nang panahon sa Diyos. Naging workaholic, hindi na sumasamba sa Panginoon. Kalayawan, pleasures, party, sex, food, yan, iba't ibang uri ng kalayawan. Kagamitan, pwede rin, na yun na parang, kasi kung sino nakakuha ng labis mong oras, at ng passion mo, appliances, gadgets, clothes, at iba pa, maaari natin idagdag. Ang man, na nakahihigit sa Diyos. At yun po ay kasalanan. Unang-unang kasalanan yun na pagka meron tayong pinapahalagahan sa buhay niya ito na nakahihigit sa Diyos. Kaya yung pong panalangin ng Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking nagawang ganito. Yan. So yun po yung ating pattern ng prayer. And then, pangalawang utos, yan. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Ngunit ipinadadama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong saling lahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Yan po yung nasa sa memory verse natin sa bulletin, verse 6. So yun po yung pangalawang utos. Kasi ang Diyos po, ang siya lumikha ng lahat, hindi po siya pwedeng ilarawan na katulad lang din ng isang nilikha. Nakuha niyo po yun? Dahil siya ang creator, hindi po siya creation. Kaya hindi po natin pwedeng ilarawan ng Diyos kung magitan ng anumang larawang rebulto na ginagawa noon ng mga bansa na kaaway ng mga Israelita. Kahit ng Egypt na kanilang pinanggalingan, maraming Diyos-Diyosan doon. Yung kalahati agila, kalahati tao, o kay kalahati leon, kalahati tao. Mga ganun po. At yun po ay pinagbawal ng Diyos na mga gawin. At ito po, mga halimbawa naman sa Pilipinas.
Paggawa ng mga Diyos-Diyosan, halimbawa, mga santong kinikilala, na pinapanalaginan. Kasi pagka pinanalanginan mo, ay parang Diyos yun. Dahil ang Diyos, sa Diyos lang dapat manalangin. Santo, patron, lalo kung Santa Cruz na tinatawag, na bawan, krus na may nakapako, yan, Yung po ating krus, makikita, wala na si Jesus doon. Kasi hindi na po siya nakapako. Ang krus po, kaya na dyan, ay simbolo na lang ng ginawang sakripisyo ni Kristo. Ganun po yun, So, hindi po natin sinasamba ang krus, kundi nagpapaalala po yan ng ginawang sakripisyo ng Panginoong Kristo. At siya po ay hindi na nakapako, kundi siya muli lang nabuhay at buhay magpakailanman. Kailanman hindi na po namamatay ang ating Panginoong Kristo. Hindi kagaya po ng ibang, ang pag-alala ay parang namatay ulit. So, hindi po ganoon. Lagi na pong buhay ang Panginoong Jesus. Si Buddha, sino sa inyo may mga Buddha? Gumagayon pa yung iba. Hindi pala yung pusa pala yun, mga pampaswerte daw, Anting-anting. Sino po mga may anting-anting, mga dekorasyong pampaswerte. Yan po ay mga forms ng mga parang inanyuan, larawan o mga ribulto o mga gamit na parang pagka may kapangyarihan ito na parang Diyos. Yan po ay pinagbabawal ng Diyos. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mismong pananalangin dito, o paghalik, pagyukod. Ginagawa niyo po ba yan? Yung mismo nga pananalangin mismo ay po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagbebenta ng mga Diyos-Diyosan, lagi-lagi yung mga nagbebenta dyan, naglalako, dala-dala, biro mo, Diyos-Diyosan pinagbebenta, sabihin hindi ka, para napakaliit na, pambenta lang pala ang Diyos, parang gano'n, Pagbili ng mga Diyos-Diyosan, ito naman, ganun din, para din, nalalabag din po natin yung utos na yan, Paghimok sa kapwa na gumawa, bumili, magbenta, o sumamba sa Diyos-Diyosan. Okay? At iba pa. At nais ko pong isama dyan. Pagka po tayo ay nakikiisa sa mga pagdiriwang ng mga tao na para sa mga Diyos-Diyosan nila, tayo po ay mayroong makikiisa rin. Tayo po ay lumalabag din sa Diyos na yan. Kaya ating pong tandaan, tayo po ay may pananagutan sa ating Panginoon bilang Kanya ring mga tinupos. At take note, mayroon po doong babala, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Sa totoo lang po, mga Israelita, bagamat alam na nila yan, pero nahuhulog sila from time to time sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga nadaanang bansa, kinuha din nila. Kaya naman sila po ay pinadaan ng Diyos sa matinding mga disiplina, marami po nang namatay. At talaga pong ang kalooban ng Diyos ay gano'n na lamang, nagdurugo ika dahil yung bahay pinili niya ay napakatigas ng ulo. At nakakalungkot lang po kung sa ating mga Kristiyano ay parang gano'n din ating gagawa sa ating Panginoon. Kailangan po natin magsisi at magbago at hindi na gawin ang mga bagay na iyon. Kung ito po ngayon nyo lang nalilinawan, at di pagkakataon po ito para talagang italaga na ang buhay na hindi ko nagagawin ng Panginoon. Para sa iyo na ako. Okay? Yan. Sige, pangatlong utos. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Yung pangalan ng Diyos. May pangalan po talaga ang Diyos. Yahweh kung sa Tagalog. Doon muna, YHWH lang yung sa mga Israelita, Hebrew, ang tawag po din tetragrammaton. Tetra, 4 na letra lang, Pero yung napaka-sacred sa mga Israelita. Sa ibang tawag ay Yahuwah, kapag nilagyan na ng vowels. Sa Tinagalog po ay Yahweh, na kinikilala natin personal na pangalan ng Diyos na magpakilala siya sa Israelita. Itinranslate na lang na Lord sa Ingles o kaya yung Panginoon sa Tagalog. Pero yun po talaga ang pangalan ng Diyos na pagpapakilala, Yahweh. Buti na lang, hindi yun na nagagamit siguro sa kasalukuyan kasi translated na. Si Jesus, translated yon. Yeshua po yun. Yung Jesus po ay English na.
Yung Jesus, Greek, pero ang tunay po, Yeshua. Yeshua, kung ano man, pagka po nababanggit natin, nagawa, sa Hollywood, parang ginagamit din ang pangalan ni Jesus na parang sila nagmumura. Di ba? Yun po ay isang halimbawa noon ng paggamit sa walang kabuluhan. Pagsumpa, curse sa kapwa o sa Diyos. Pagka sinusumpa natin ang kapwa natin, ginagamit pa natin sa salita ng Diyos, ay napakalaking kasalanan po. Tiyak na paparusahan po ang sino mang gumamit ito ng walang kabuluhan. Ang bawa, yung pagsumpa din, swear naman, yung parang nananumpa ka gamit ang pangalan ng Diyos o si Jesus, saksi ko ang Diyos. O saksi ko ang langit. Minsan ganun pa, Gagawin ko yan, saksi ko ang langit. Parang sa atin yung mamatay pa. Ako, parang ganun, di ba? Kung mamatay pa kami bahay ko. Pero parang gusto natin kumbinsihin. Hindi po dapat yun. Hindi nga daw tayo makagawa ng isang buhangin. Hindi maingat ang pagbanggit ng pangalan ng Diyos. Ba, napapa-Diyos ko tayo, Sos Mariosep, Gis, Gosh, oh my God, Paano tayo pag kayo parang nadulas ka? Sos Mariosep, gano'n. Pero maging maingat po tayo, Si Jesus, ano ang pangalan ng Panginoon Jesus? Panunumpa ng sariling buhay o ng langit, yun nga, mamatay pa ako, saksi ko ang langit, at iba pa. So, naunawaan niyo po, sabihin niya, maging maingat po tayo na hindi natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Minsan mga nangbubudol, ay nag-aano silang maka-Diyos. Oy, anak, pagpalain ka ng Diyos, pwede mo ituro sa aming daan. Tapos, may papabilin sa iyo daw. Sa iyo muna, kung bagha, kung yan ang pera. Ako lang yung pupunta doon. Pero kailangan ko mayroon din akong pwede ko nga kumasa akin muna ng cellphone ko para, o kaya isang bagay, Marami po naloko sa gano'n. Ano ba? Nag-ano sila na maka-Diyos. O parang, pero, ginigamit lang pala nila yun para makapanloko ng kapwa. Naku, paparusahan ng Diyos. Okay? Pangatlong utos po yan. Pang-apat na utos, okay, nasa na? Yan. Sige, basahin ko po at medyo maliit na sa inyo. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga o Sabat sa mga Israelita. Anim na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. 6 days. Yung po ang binigay sa atin para magtrabaho. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit at lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapitong araw, kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. At ngayon po sinasabing tulangan natin. Kung paano nagpahinga ang Diyos, sa ikapitong araw, tayo rin po. 6 days ang binigay ng Diyos para tayo magtrabaho, pero maglaan po tayo ng ikapitong araw para ipahinga. Talagang literal na magpahinga sa hindi at sumambang sa Diyos, magpasalamat sa Diyos para sa kanyang mga pagpapala. Yun po ay para sa atin din mismo, yung pagpapahinga. Kaya yan po ang utos ng ating Panginoon. Hindi pagdalo sa araw ng pagtitipon ng kapatiran upang sumamba sa Diyos. Dahil din mo, nagtatrabaho ka. Minsan, iba, hindi talaga maiwasan, dahil parang may mga emergency sa kumpanya, o may talaga ito kailangan, Pero dapat naman, may time ka rin nasasamba ka sa Panginoon. Hindi palaging gano'n. Meron pong isa na runner, na napataon na Sunday yung kanyang championship game, ay siya ang representative. Hindi po siya dumalo. Sabi niya, araw ito ng pagsamba ko sa Diyos. Kaya sa inyo na lang ang prayer. Isa po yung isang missionary. Ganun ang pagpapahalaga niya sa araw ng pagsamba sa Diyos. O kaya pagdala sa pananambahan, subalit ibang bagay, sa ibang bagay na katuon ang isipan ng iba ang layan din. Nasa sa church niya, sumasamba nga, pero iisip, sino kaya aking ma-alok ng investment? Negosyo pala nasa isip, kaya pumunta sa simbahan. O kaya iba pang bagay, kailan po ay sa pagsamba talaga sa Diyos, hindi dahil sa ibang bagay. Pakikipag-away o pagsasalita ng masama sa kapatiran o tagapanguna. Yan. Kahit sumasamba ay hindi maganda ang nangyayari sa church. Hindi matapat na pagganap na nakaatang na paglilingkod o tungkulin sa iglesia.
So, yun po ay napapasailalim doon din sa panahon ng pagsabaw, pamamahinga, kailangan po natin ibigay yung ating pinakamabuti sa Diyos. Okay po? So, yun po yung unang apat na patungkol sa Diyos. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Diyan po pumapatak yun. Yung unang utos. So, nandito na tayo sa second group, patungkol naman sa ating kapwa. Ikalimang utos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupain ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Pagsunod sa ating mga magulang. Yan po ang batayan ng pagsunod din natin sa mga ibang otoridad. Kailangan po sa loob ng tahanan ma-establish yung authority ng mga magulang sa mga anak. Yun po ang magiging batayan ng mga anak para paglabas nila ng tahanan, sa komunidad, sa paaralan, sa pamahalaan, kikilalanin nila ang mga otoridad. Yun po ang dahilan yan. So, halimbawa, ikaw ay nagsasalita na masama sa magulang o mas nakatatanda, nalusuway mo yan. Kahit pa sabihin nga, pangit ang ugali ng magulang, hindi po dapat silang pagsalitaan na masama kung may mga tatanda ng mga anak. Pananakit sa magulang o mas nakatatanda, may nakakakomit kaya yan? Meron po, may mga nababalitaan tayo, nakipagsunduan sa tatay, yung anak, o nanakit sa magulang. Yan po yung mga Siyempre, dahil nasa sa ilalim ng espiritu ng alak o ng droga, kaya nagagawa din po yan. And then, pagkakait ng tulong sa magulang na nangangailangan, may kakayanan ang mga anak na, at hindi pagpaparangal o paglalagay sa magulang sa kahihiyan. Yan po ay paglabag sa utos ng Diyos. So I hope na i-relate nyo na kaagad sa inyong kasalukuyang takbo ng buhay. Mga bagay niyan, nagagaya po ng una, humingi na agad tayo ng tawad sa Diyos. Kung alam natin na nakukumit natin yung kasalanan yan. Okay? Pang-anim, huwag kang papatay. Murder. Murder yan. Pagtatanim ng galit sa kapwa, hatred. Hindi po yung actualan. Kapag sabi ng Panginoong Jesus, ikaw ay kapag nagtanim ka lang ng galit, para mo na siyang pinapatay. Kasi doon naman nagsisimula yun, di ba, sa ating kalooban, bago maging actual. Kaya lang hindi magawa kasi hindi maraming nakabantay. Pero pagka may pagkakataon, parang gusto niyang pumatay. Ganun po yun. Sabi ng Panginoong Jesus, doon pa lang, kailangan na natin sawatain, pagsisihan. Pagnanais o pagpaplano na ipahamak ang kapwa, wishing or planning calamity. May mga pinagbabantaan, ganyan. Aktual na pananakit o pagpatay sa kapwa, yun po yung murder na. Talagang sinagawa na. Makasakir pa nga yung iba eh. And then, pagpapalaglag ng supreme, abortion, yun po ay murder. Alam niyo po ba na higit pa sa mga nangamatay sa mga First and Second World War, ang isang taong ina-abort sa Amerika, taong. Millions, 500 million, mga ganyan. At sa iba pang mga bansa, yun po ay kasalanan mo. At mananagot po, lahat na, kaya ikaw man ang abortionist o ikaw man ang nagpa-abort, kasalanan mo yun. And then, pagsisimula ng away o kaguluhan, inciting strife, tayo nagiging mga panggulo. Hindi pagpapatawad and forgiving heart. Kasi dyan po, nag-uudyok din yan ng galit. At kawalan ng awa o pagkatuwa sa kapahamakan ng kapwa. Yan po yung mga nakapaloob. Kaya maaari magtungo sa pagpatay pagka hindi agad na solusyonan sa kalooban pala. Okay po? Paliwanag po. Then, ika-pitong utos. Huwag kang mangangalunya. By the way, tandaan mo ba yung dati series sa TV? Ika-anim na utos daw. Yung huwag kang makikiapit. Di ba? May pamatuto. Pero actually, mali yung tapat. Yung po ay ika-pito, hindi ika-anim na utos. Bakit? Kasi, inalis kasi nila yung pangalawa. Dinagdagan na lang yung number 10, ginawang dalawa yung number 10. No. Ang inalis nila, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, paggawa ng mga imahen. Bakit gano'n? Pero yun po yung, kaya ika-anim na utos ay huwag kang makangalunya sa kanila. Pero yung ika-pito sa
talagang original. Huwag kang mangangalunya o makikiapi. Ibig sabihin niya, pakikipagrelasyon ng sexual sa may ibang asawa. Tawag po din adultery. Sexual na ugnayan sa hindi asawa, fornication. Kahit po sa mga hindi wala pang asawa, magaganap po yan. Nagaganap po yung fornication po tawag doon. Sexual na ugnayan sa kaparehong kasarian, homosexuality. Kaya po yung kasalanan. Sexual na ugnayan sa hayop. Alam niyo po ba may mga ganun din? Bestiality po ang tawag doon. O mga bagay, pornography, sex toys, Yan po ay mga, sabihin, aberrations, mga hindi wasto na kaparaanan ng ipinagkaloob na Diyos na sexual na ugnayan. Kabastusan o malalaswang usapan o biruan, vulgar or crude jokes. Nangyari yan sa mga usapan, panunukso, pagpuwersa at pagsasamantala sa kapwa, luring and rape. Pagpaparuming sexual sa sarili, masturbation, pornography, internet, prostitution. At marami pang uri po ng prostitution. Pagbugaw o prostitution business, yung mga female escort, nagumibig sabihin noon, yung pagka may isang mataas sa katungkulan, pupunta sa ibang bansa, minsan yun ang kanilang panregalo, may babaeng mag-aaliw. Hindi lamang sa public, hindi kahit sa private. Female escort po yun. Malaki ang kita doon ng mga sa prostitution. Ang punto, lahat pong yan ay nasa ilalim ng karumihan sexual. Huwag kang makakalunya. At iba pa. Marami pa. May mga child pornography po ngayon. May mga kung ano-ano pa na ginagawa. Na pawang mga kasalanan. Okay? Then, pang-walo. Huwag kang magnanakaw. Of course. Pag nanakaw mismo, kumuha ka ng hindi sa iyo, na hindi ka nagsabi. Take note, pagka kumuha tayo ng isang bagay, at ginamit natin, hindi natin sinabi sa may-ari, walang paalam, a form of pagnanakaw po yun. Sumasang-ayon mo ba kayo doon? Pero maliban na, sa inyo namang bahay, may unawaan na kayo na, pwede kong magamit ito kahit hindi sabi, okay po yun. Pero yung talagang intentional na hindi mo ipapaalam at iti-take advantage yung gamit ng kapwa o naman, pag nanakaw po yun. Panunuhol, bribery, para parang masuhulan. Pangingikil, extortion. Yun. Ito yung mga inaabuso yung katungkulan. Gusto mo ba ng protection? Magbayad ka. Protection money daw para daw hindi sila guguloy. Minsan gumagano maliit pa lang, mga pulis nito gumagawa. Yung mga may katungkulan, gusto mo hindi ka guluhin sa iyong business, may protection ka. Minsan ang mga gumagawa daw po niya, mga NPA naman. Para hindi ka namin guluhin. Magbigay ka sa amin. Yan po ang takbo ng ating mundo. Napakadumi, napakasama. Okay, pag angking na maliliit na gamit mula sa trabaho, dapat din yung pilfering. Dala ng ballpen, ng lapis, ng bond paper. Hindi naman kanya. Hindi naman yung inisyo sa kanya. Pero kailangan kasi mga anak ko. Kumuha na sa opisina. Alam po yan ng Diyos. Alam ng Diyos kung anong marapat, anong hindi. Kaya kailangan po natin maging tapat. Mas mabuti may magsabi tayo, boss, pwede ko mahirap muna ito. Itong gamit nito, kailangan lang natin. Hindi ko pa yan ka, di siya mananagot, hindi ikaw. O kaya mo, ibig sabihin, huwag yung parang pagnanakaw din po yan, pagsasamantala. At alam po yan ang ating Panginoon. Kahit po sa church, kailangan po kung ang gamit ng Panginoon, nasa tamang stewardship po tayo. Hindi po natin aangkin yung personal. Kahit sa simpo. Ipagpapaalam natin sa kinuukulan, aayusin natin ang mga paraan ng paggamit na lalo na sa mga bagay ng Panginoon. At yan po ay nantaran. Ngayon nga, mga usapan niya po ay mga corruption. Di po ba na nagaganap sa ating bansa? Bilyon mga pera pinag-uusapan ng mga ninanakaw sa kabangyaman ng ating bansa. Then, lastly pagsiyang pa. Ikasiyang, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Pero sinasabi din, huwag kang magsisinungaling. Ito ang sabihin niya. Pagsisinungaling,
pandaraya sa negosyo, halimbawa, pagyayabang, pagchismis, sinichismis yung mga pinupuna sa kapwa, pagkakalat ng maling impormasyon, diba? Sa salita, nakasulat, o sa social media, sa internet. Yung mga false o fake news na tinatawag, di ba? Lagaan po yan, lantaran po yan. Paninirang puri, slander, sa kapwa. Hindi pagtupad sa pangako, kasama din po yun. Kasi pagka inaasahan yun, ang usapan nyo, hindi wala ka palang planong gawin. So, parang pagsisinungaling din yun, in the first place. Pagmamanipula sa kahinaan ng kapwa, yun nga po yung mga nambubudol, kagaya ng mga nanloloko, ng scam. Usong-uso po yan sa lahat ng aspeto ng ating komunidad. At iba pa. And then lastly, ikasampung utos, huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, anumang pag-aari niya. Ang tawag din po dyan huwag kang maigit. Kasi yung parang pinagnanasahan. Envy. Pagkaingit. At alam niyo po ba, marahil sa lahat ng utos, yan ang common nating maaaring nakukumit. Yung tayo na-ingit sa kapwa. Mas malaki. Bibili lang yun sa amin na. Bibili ako ng mas malaki. Ay, mas malaki lang na. Bibili ko. Laki kinukumpara sa kapitbahay. At ayaw mo palamang. Yun po ay sabihin pagkaingit. Envy o greed. Pagkagahaman, greed po yun. Sabihin, gahaman. Hindi na nakontento Paghahangad, maangkin ang pag-aari ng kapwa. Dahil doon, maaaring nakawin niya. Yun po Para magmumula dyan, magsisinungaling siya. Kaya para magsisimula dyan, domino effect. Hanggang sa makakapatay siya. Makukuha niyo po yung trend ng kasalanan. Paghangad o mapahamak o mawalan ng kayamanan ng kapwa. Pagsusugal. Dahil dyan po ay pinagnanasahan mo makuha mo yung mga yung mga nakataya. Diba? Sa loto, sa wedding, di ba? Parang niligal naman yung iba. Pero hindi po, sugal po yan. Ang tawag ko doon ay manipulation o may exploitation of the poor. Ang mga sugal na ganyan, kahit naniligal. Kasi yung ibibili mo na lang ng bigas, kinaya pa, sa loto o sa wedding, wala pa. At ang mananalo mo dyan, bibihina, parang chance na mo yun, game of chance. Kaya nangyayari tuloy, nawawala ng marami. May nakikinabang, bihira lang, hindi pa ikaw. Pero, all in all, yung po ay exploitation. Pagsasamantala po yan, lalo na sa mga mahihirap. Ang anumang uri ng sugal. Kailangan po mabuhay tayo ng marangal. Kaya nga tayo pinagpapala ng Diyos, tayo po doon na makontento at lalo po tayo magpapala. Sabi nga ay, ang napapagkatiwalaan sa kakaunti ay pagkakatiwalaan din sa marami. Yung kakaunting meron tayo, magtapat lang tayo at patuloy magtiwala sa Diyos. Pagpapalain pa po tayo ng Panginoon. Yan ang pangako niya. Kaysa sa ating magre-risk tayo na paramihin ang mangyayari tuloy na wala pa. Kung ikaw man ay kumita sa mga ginanoo, maraming mga instances po na nalalagay sa panganib ang buhay mo. May maalala ko lang po, isang kabataan nanalo sa beto-beto sa materyahan. Umuwi ay natiktikan pa lang mga nanonood. Pinanay sa isang ilog, kinuha yung kanyang premyo. Mga 2,000 lang. Buhay ang kapalit. Yan po ang mga risk sa mga sugal na dahil yung greed, yung pagnanasa ng mga tao, tinitingnan nila kung sino ang may pera at uudyukan sila ng diablo nakuhanin yun. Yan po ang isang, siyempre, problema din po, parang nakalakaran na sa ating kultura, sa Pilipinas, sabong, may isabong din, mga ganun po, lahat po yan, kung ikaw ay mananampalataya, ay hindi nakalooban sa iyo ng Diyos. Hindi yan ang nais ng Panginoon na gawin ng isang mananampalataya sa Kanya. Kailangan mo natin magtiwala sa Diyos. Okay, kumusta po ang inyong puso? Wala po bang ina-atake? No.
Alam ko po mabigat ang mga ibang bagay, mga bagay na ating nakikita. Pero yun po ang katotohanan. Yan po ang utos sa ating ng Diyos. At ang layunin po ng Diyos ay mapabuti ang ating buhay. Hindi po para lang tayo ay saktan o pagalitan, kundi para maiayos ang ating relasyon sa Kanya at relasyon din natin sa ating kapwa. Kasi kung isipin po naman natin, no? Kapag po sinusunod natin ang lahat ng yan, di po ba? Alam ba ng mga tao? Ay walang problema sa lipunan eh. Di po ba? Kapag nasusunod natin lahat yan, ang bawat tao. Pero hindi ganoon eh. Pero pangunahin po sa ating mga mananampalataya, tayo po ang inaasahan ng Diyos na kayang sundin yan. Noong una, hindi pa tayo mananampalataya, tayo alipin din ng mga bagay niya. Pero ngayon po na nasa sa atin ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang Kanyang salita, at tayo po ay nagpapalakas sa dapat po tayo ng tatagumpay na sa mga bagay niya. Hindi ko po sinasabing perfectly na gagawa natin lang yan. Lalo na sa pagsisinungaling, from time to time, tayo maaaring nakakapagsinungaling ng bigla. Pero hindi sabihin noon na i-justify natin, no? Nasa sa atin ang pong Espiritu ng Diyos. Ang ibig sabihin lang, kapag tayo nagkasala pa rin sa mga bagay na hindi natin sinunod ng Diyos, sarili natin ang sinunod. Sarili pa rin natin ang ating sinunod. Hindi natin sinunod ng Diyos. Dahil doon, nagkasala tayo. Yun po ang dapat natin isipin. Hindi po natin isisisi sa iba. Kaya ako naman nagawa yung pastor. Kasi siya ang unang nagmura sa akin. Kaya minura ko din siya. Pwede mo naman hindi gawin yun. Dahil ikaw may hawak ng sarili mong buhay. Di ba? So, tayo po may pananagutan sa ating sarili. Huwag po natin isisisi sa iba. Ay, hindi ko na kasi kaya mapigilan eh. Eh di, basta naninindigan ka, hindi tama yun. At kung huwag mong suportahan, kung kailangan ng pera buwan sa iyo, huwag mong suportahan. Eh, pagdadrugs pala eh. Bakit mo susuportahan? Diba? Eh, baka magalit eh. Yung ganun, Ibig sabihin, nakikiayon din tayo. Kung meron ka namang kakayanan na hindi mo ipakita ang iyong suporta sa alam mong mali, huwag mong gawin bilang paninindigan mo sa Panginoon. Ganun po ang practical nating paglalapat ng pagsunod sa salita ng Diyos. Okay? Lahat po tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Bawat isa sa atin, individual. Sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa katawang ito. Ipagbibigay sulit natin, yun po ang magiging basis kung Kristiyano tayo, kung anong reward meron tayo o wala. Kung hindi Kristiyano, gaano katinding parusa ang tatanggapin. Sabi po sa pahayag, ang paghukom, yung kung darating na final judgment, babasahin ko po, pakinggan niyo mabuti. Pahayag 20:11-15, pagkatapos ito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang huli. Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isang pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwan ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwanin ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Yun. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy o sa impyerno. Take note po, meron pong batayan ng Diyos. Lahat po na ginagawa natin, mabuti o masama, ay may record sa Kanya. Kaya may mga aklat, bawat isa po sa atin, para tayo may record book. Kanya-kanya tayong record book doon. Nakasulat doon lahat, ng ginawa natin, mabuti man o masama. Kapag po yun ang pinagbatayan lang sa atin, ng Diyos, lahat po tayo sa impyerno pupunta. Kasi lahat po tayo nagkasala. Pero salamat dahil may isang pang aklat, ang aklat ng buhay. Na kahit tayo marami nagawang kasalanan, kung nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ibig sabihin ikaw ay naligtas dahil nagpalataya kang Kristo, yun na lang po ang pagbabatayan ng Diyos. Yung hindi nakasulat doon, ay di sa impyerno. Yun po yung mga hindi mananampalataya. Tayo naman, kung nakasulat na, dahil nakasulat ang pangalan natin, ang magiging batayan, yung ating mga ginawa, lalo na yung magbuti masama, yun po ibatayan ng kung anong klaseng reward ang ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo pupunta sa impyerno, of course, ligtas tayo, no? Pero yung reward,
ang maapektuhan ng ating mga ginagawa ngayon. Kukuha niyo ba? Sabihin, ano? Yung hindi mananampalataya, levels of punishment ang magiging basis yun sa kanyang mga ginawa. Tayo naman, levels of reward. Mapalad tayo, ano? Dahil nasa sa Panginoon tayo. Pero nakakalungkot din naman kung tayo ligtas na, pero pagdating sa langit ay wala tayong reward. Dahil hindi natin ginamit sa wasto ang ating buhay kay Kristo. At yun po mga utos na yun, yung mga paalala sa atin, ano, hindi po tayo na-exempt sa pagsunod doon. Hindi naman din yun, kaya tayo susunod para maligtas pa, hindi po. Ligtas na tayo, kaya dapat natin sundin. Gawin ang mga bagay bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Matatapos na po. Malaging magkasasapitan ng mga makasalanang hindi tumanggap ng kaligtasan. Ito yung sabi ko. Subalit para naman sa mga duwa, mga taksil, mga gumagawa ng mga suklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapit, mga mangkuulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosa, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Yan po kahantungan ng mga hindi sumasampalataya. Mga gumagawa ng mga kasalanan, binanggit po dyan ang ilan. Kaya ito po ang ating hamon ng pang-isang buhay. Mula din po sa salita ng Diyos. Ano? Susundin mo ba ang kalooban ng Diyos? Yan. Mula po sa buturan ng puso. Anong sagot mo sa Diyos? Opo, Panginoon. Nalaligan ng Panginoon. Mula pa sa Colosas 2:1-8, sinasabi po din ang ganap na pamumuhay kay Kristo. Tayo po ngayon na kay Kristo, kailangan po natin patunayan na talagang siya ang ating Panginoon. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa o karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Yan po ang ilang mga katangian kung talagang tayo ay sumusunod sa Panginoon sa Kristo. And then, mag-ingat kayo, pinag-iingat po tayo. Upang hindi kayo magbihag ninuman sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao. Yan, no? At mga alituntunin ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Yung po mga tradisyon na pag-isa natin sa mundo, nakaramitan po ay hindi ayon kay Kristo. Pinag-iingat po tayo ng Panginoon. Huwag po natin ibigay ang dapat ay para sa Diyos. Pagsamba at sa Kanya lang tayo mananalangin, sa Kanya lang tayo bibigay ng ating papuri at pasasalamat sa buhay natin. Hinga po tayo ng malalim ngayon. Go! Yan. At nawa po yung paghinga natin yan ay dahil galing sa Diyos. Tayo binubuhay pa ng Panginoon. Alam niyo po, nung unang pagka po nagawa ng mga Israelite, tapos hindi sila agad yung tawa, o kaya hindi sila nakapaghandog para sa kasalanan, pinapatay sila. Namamatay sila. Ganun po katindi. Meron nga lang, humawak sa sa kabalantipan na hindi dapat siya magbubuhat noon, hindi siya hawak, dahil hindi siya ang lipi na gano'n. Right there and then, namatay. Dahil sa holiness ng Panginoon. Kung magiging ganun po ang pagtrato ng Diyos sa atin, sa ating panahon, baka wala ho tayong lahat dito ngayon. Dahil sa ating mga nagagawa kasalanan. Pero salamat po sa grace ng Panginoon. Through our Lord Jesus Christ. Binibigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon. Pero take note, ang mga ginagawa po natin kasalanan dito sa mundo, kahit hindi na tayo mapaparusahan sa impyerno, pagdurusahan pa rin natin sa mundo ito. Di ba ba? Pagka ikaw ay nagnakaw, huli ka, ikaw kulong ka. Kahit sabihin mo, hindi, sorry na, hindi ko nagagawin. Kukulong ka pa rin. Magbabayad ka ng mga damages. So, meron pong consequence pa rin. At least, wala na yung eternal consequence dahil nakikristo na tayo. Pero sa mundong ito, magdurusa pa rin po tayo kung tayo ay gagawa ng kasalanan. Kaya naman po, sa time na ito, bilang magtatalaga po sa ating Panginoon, kung talagang mahal natin ang ating Diyos, ang patuloy po na pagsunod sa kanyang mga utos. Yung po, paulit-ulit natin binimensahe. Ang may sa akin, sabi ng Panginoon Jesus, ay susunod sa aking utos. May isa pong awitin muli, marahil ang pamilatay dito.
Ang pabagat po niya ni Mahal Kita Panginoon. Bong Hermasa. Nilin po na tayo tumayo lahat. Samahan niyo po ako sa ating pag-awit niya. Bagay ba o yung talagang relasyon natin sa Diyos? Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Hindi karangyaan o ang karangalan, hindi kaalaman ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Sabihin natin sa ating Panginoon, mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Panginoon, nakikita mo po ang aming puso, ang aming buhay. At alam mo po, Panginoon, tunay namin yung kalagayan. Kung talagang minamahal ka namin, o pakitang tao lang ang aming ginagawa, Panginoon. O para lang kami po ay masabing sumisimba, masabing Kristiyano. Pero sa kabila ng Panginoon, patuloy ka nagmamahal sa amin. Kaya naman, buhat ko sa pag-ibig mo, magagawa din namin tumugawa ng pag-ibig sa iyo. At yun po ay sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga utos na aming nauunawaan. Pagpala na po iyong anak, Panginoon, kung meron man sila dun sa aming mga natalakay na struggle sa kanilang buhay, nahirapan sila sunduin. Naman po patuloy mong patibayan sa kanila ang iyong mga pangako, Panginoon, na ang tunay na sumusunod sa iyong palawan na hindi mapapahiya. Patatagin mo at proteksyonan mo, Panginoon, sa buhay nito. At pagdating ng araw, bibigyan mo ng iyong reward, Panginoon, ng gantimpala na walang hanggan. Naman po yun ang makina mong hinahangad namin higit sa lahat. Higit sa ano man